Kamusta po? Kamusta po? Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. At isa pong ito, isang brand new na naman, bagong shave. Yan. May nilakad po ako ngayon at may mga small achievements naman. At ito pala, naghanap ako ng mga legal advice ba. So far meron naman, kaso lang merong dapat pa talagang gawin. So particular po yan sa trabaho kasi kailangan talagang maghanap ba ng ibang mga avenue at makapagbigay sa atin ng advice. Kasi sa ngayon nakauwi na ako, galing ako Metro Manila. Swerte naman kanina at bago magtanghali huminto yung ulan, bumiyahe na ako. At yun, talaga namang pumunta ako dun sa Philippine Bible Society. Iniwan ko yung gamit ko doon dahil ang bibigat Tapos may nilakad ako, nagsik ako ng legal advice or sino bang makapagbigay ng maganda-gandang payo. Ngayon bumalik naman ako kasi nireto ako doon sa isa naman. Ngayon pagdating ko doon, nireto ulit ako sa isa, gagawa naman ng letter. Sasubmit ko doon sa isa na naman. Ang nangyari, nung doon ako sa Philippine Bible Society, abay ang bait ng security guard. Binigyan niya ako ng buko pie niya. Ang sarap ng buko pie niya. Talaga naman salamat sa Diyos dahil lamang tiyan din yung kahit papano. Tinanggihan ko man kaso nagkwentuhan kami. Sabi ko dati rin akong security guard. Assign ako dati dyan sa Carriedo hanggang Caloocan, reliever ako. Nagkwentuhan kami ng konti tapos niyakad niya ako na kumain. Bait din ng security guard Ako pa yung pinakuha niya una tumatanggi ako, ayaw ko talaga. Sabi ko ikaw na mauna. Inalok niya ako, talagang hindi rin siya kumuha, ako talaga pinauna niya Grabe, sabi ko bait naman ito. Kasi iniwan ko yung gamit, inanapan pa niya ako ng ID, nakita niya yung ID ko. Ngayon, niya kuha ka na, sabi nga niya. Maya-maya bumalik din ako, siguro mga ilang minuto, nilakad ko lang siguro mga 1 kilometer din yung balikan, yung pinunta kong opisina. Kasi tumanggi rin sila, sabi niya, dito ka pumunta, para makapaghingi ka ng legal advice. Kasi hindi raw sila nag-i-entertain. Akin lang naman, sabi ko, baka meron kayong mga materials ba dyan with regard sa ganito? Wala daw. Ang sagot ko doon, kasi tinawagan ako sa phone Sabi niya, bago pumasok, tumawag muna sa phone, nag-inquire muna sila. Siyempre, hindi naman ako importanteng tao. Isa lang akong hamak. Sino ba naman? Ngayon, ang nangyari, sige, sabi ko, sir, sige, thank you very much sa advice. Puntahan ko na lang doon. At siguro sa inyong website, doon na lang ako maghanap-hanap ng mga with regard sa mga Supreme Court decision regarding sa security of tenure. Yun. Ramdam ko naman na baka baulanin siya ng tanong. Siyempre, dami silang iniisip. Tapos uulanin ko pa ng tanong. Siguro yun. At umalis naman ako. Nilakad ko lang, talagang medyo pawisan ako, mabigat-bigat din yung bag ko Kasi siyempre may mga tools. May mga gamit pang motor. Salamat sa Diyos dahil may nakalibre ako ng gasolina yun. At na full tank yung motor. Salamat naman sa Diyos talagang maayos naman yung biyahe. Pag uwi ko ngayong gabi, malapit sa bahay, umambon pa. Sabi ko, nako, parang uulan pa yata. Swerte naman pagdating ko rito at uminto naman. Kala ko tutuloy sa ulan yung ambon, hindi naman. So, ang nangyari,
humingi ako ng ng mga ibang documents with regards dun sa aking trabaho. Nako, grabe pala. 24 pages. Dahil sa dami nun, tinanong ako ng isa kong kasama, sabi niya, kailangan ko daw ba yung 24 pages o ipadala na lang sa email? Sabi ko, hindi. Ganito na lang. Hindi ko naman kailangan yung 24 pages. Isama mo lang doon yung first page saka yung last page kasi nandun naman yung pangalan ko sa first page. Out of those 24 pages, so 2 page lang hiningi ko. Nagulat ako kasi nung binasa ko, abay grabe pala kadami. Ganun ho kadami yung nakasama pala dun sa direktiba. Grabe kadami. Gabi na yon nung dumating ako sa opisina, nung humingi ako ng mga follow-up doon sa documents ko. Pero doon sa isang department o ahensya ng sa isang ahensya kung saan nakipag-usap ako, hinarap naman ako ng abogado doon. Kaso lang tumanggi siya kasi sabi niya hindi sila yung proper na agency o na office para mag-address with regards sa aking concern. Tapos may pinayo siya sa akin. Hindi ko na lang sabihin dito kasi baka ma-preempt nauwi na lang sa kwentuhan. Ito ngayon yung masaya habang nag-antay ako doon na napakwento ba ako. Habang nagkukwentuhan kami, siguro about mga 20 minutes maya-maya dumating yung abogado. Tapos nag-usap kami ngayon. Hindi niya naman kino-confirm yung hindi naman siya amenable o hindi naman siya nag-agree sa mga sinasabi ko. Pero napapangiti lang siya. So enough na yon para maintindihan ko na yung sinasabi ko sa kanya may punto naman. Hindi naman siya tumatanggi, pero ngumingiti lang siya, napapangiti siya kasi naka-face mask nga pero yung mata niya napapangiti, ganyan. Ganyan siya. Sabi ko kasi sa ganitong bagay wala naman involvement na Ngayon pinaliwanag niya lang sa akin with regards sa security of tenure, dapat may legal process or legal procedure. At saka may grounds talaga para ka batanggalin. Sabi ko, ma'am, pwede ba yung maging grounds, ma'am? Nandun na yung aking papel din, ma'am. Nag-call nga ako doon para ako i-inform na ito na yung development, may development na. Kasi ma'am, hindi ako pinakinggan Sabi ko, napakabigat to sa loob. Hindi lang naman sana sarili ko isama ko doon isama ko rin sana doon yung 4 pa. Kasi naawa rin ako bilang tao. Tsaka bilang kasama ko sila, bagaman hindi kami magkakadugo, hindi kami ganun kasi yung isip ko Excuse me ganun kasi isip ko. Hindi kasi ako natutuwa sa buhay. Hindi ko natutuwa na tulad yan sa buhay ko o sa sarili ko na yung kasama ko o sino mang bumabagsak o nalulugmok. Siguro minsan naiinis ako. Umiiling na lang ako. Kasi talaga may mga bagay din minsan naiiling na lang ako dahil siyempre naisip ko rin minsan yung mga taong gumawa sa akin ng hindi maganda, siyempre naisip ko rin yun. Nagkakaroon din ba ako ng galit sa loob? Siyempre alam ko kasalanan din yun Pero pag pinag-iisipan ko, siyempre lumipas na yung galit, umiiba naman yung isip natin. So tulad niyan sa ganyang bagay, ang inyong abang lingkod, about 20 years ago, about 18 years ago siguro, nag-apply ako ng panibago sa ng career. Dahil yung kasama, hinarangan ako dun sa opisina, kaso lang, yun nga, hindi na ako tumuloy noon.
Kung sana kung naging opisyal ako dyan, talagang tutulungan ko yung mga ganyang kasama. Alam ko naman yung laro dyan Kasi may kaibigan din ako na galing siya sa ibang opisina o sa ibang serbisyo, tapos pumasok siya dyan. Abogado siya, si Sir. Kaso lang, nagpahinga na rin si Sir siya, abogado siya, si Sir. Pwede ko na siguro banggitin yung pangalan ni Sir kasi nagpahinga na si Sir Si Sir Bautista. Si Sir Bautista, mabait sa akin yun si Sir Sa tuwing pumapasyal ako sa opisina niya, nagkukwentuhan kami noon. Tapos may mga bagay siyang kinikwento sa akin with regards dun sa mga ginagawa ba o gawain. Ngayon, naisip ko, sabi ko nga naman, ba't natin kukontrahin kung yan ang gusto nila, basta panindigan lang nila, ganon. Ganon ho. Kaya dyan sa mga opisina, alam natin yung laro. Ngayon, kung gusto man nila yan, bahala sila, gawin nila, bahala sila. Basta pagka oras ng magka-bulilyaso na, sunugan, di pangatawanan nila. Wag naman yung hugas kamay. Ganun lang yung tinuro sa akin ni Sir. Mabait yun si Sir. Yun nga lang, nagpahinga na si Sir dahil yung sa sakit Tsaka yung yung sa pagkain niya tayo na puro kilawin. Ingat ho kayo yung pag kumakain kayo na suka, vinegar, tsaka yung mga meat o kilawin, ang sabi niyan, yan, mga ganyang pagkain, kilawin. Ingat ho kayo kasi yung suka, pag kinain mo yan, o yung karne o anumang hipon o anuman o isda, pag kilawin, nakita nyo ho yung yung isda, pag sinasawsaw nyo sa suka, nagiging siya, umiiba, naluluto, parang ganon. Mainit kasi yung suka So sa sikmura natin, may tinatawag ng mga ugat. Ang tawag pa nga dyan sa sikmura natin sa small intestine may tinatawag ng mga villi Yung parang gabuhok ng mga ugat, siya yung taga-sipsip ng nutrients, tapos dadalhin sa dugo, tapos iikot sa buong katawan mo yon yung nutrients. So, ganun yon. Kasi yung sikmura, bago ka pa kumain, o kakain ka pa lang, o susubok ka pa lang, yung panunaw mo, nandun na yon. Yung basic na sa science, tinuturo yan Yung tinatawag na gastric juice. Yung gastric juice, nandyan na yan, sikmura, pag gutom ka, kumukulo-kulo na yan, kaya humapday minsan yung tiyan mo. Dahil doon sa gastric juice. So, yan yung siya yung panunaw. So, habang pag kumain ka, within an hour or 2 hours, gaganon-ganon yung sikmura mo niyan. May karoon siya something na parang contraction kasi magda-digest na yan siya. Tapos dadaan siya sa small intestine mo kung saan hihigupin yung nutrient mo. Tapos papunta doon sa daanan ng dumi. Kasi yung sikmura ng tao, merong tinatawag na sikmura ng tao, small intestine tsaka large intestine is comprises ng 20 feet. Yun ang haba nun. Matakin mo, kain ka ng kilawin, napakadelikado ho niyan. Yung mga pinong ugat sa katawan natin, tulad niyan sa lalamunan, tsaka sa esophagus, tsaka sa sikmura, lalo na. So, siyempre, madidisgrasya yon. Kaya, ingat ho kayo sa kakakain ng kilawin. Siguro, ang mapayo ko lang siguro, advice ko lang, ang suka, wag nyo kayo kainin na, wag nyo ilagay sa kilawin nyo. Dapat, muna, siguro idaan nyo sa apoy. Yung suka, idaan nyo sa apoy, tapos lagyan nyo ng kaunting asukal, lutuin nyo. Lagyan nyo ng sili or black pepper para kahit papano may kagat ng anghang. So, pag pinaapuyan mo siya, yung iba niyang chemical siguro dyan, ma-release doon dahil lalo na pag napakuluan mo. Lang yung tamang apoy lang. So, tsaka mo siya ngayon isa-usaw doon, pero wag naman gaanong marami. Kasi dapat kaunti lang din o tawag niyan. Yung idea lang na tawag nito. Idea lang na suka o dami ng suka. So, again, paano tayo napunta dyan sa kilawin? Dahil doon sa kaibigan ko na si Sir Bautista, nagpahinga na si Sir Nalungkot man ako noon. Talaga naman, binira pa nga ako noon ni Sir Nung minsan sabi niya sa akin, sabi niya, Jess, Sir, kamusta na aking kaibigan? Sabi ko, Sir, all is well, Sir. Sabi ko, okay lang, Sir.
Kayo sir, sabi niya, okay dito, busy lang. Sabi niya ganyan. Tapos sabi niya, Jess, may nagreklamo sa'yo dito, babae, Jess ah. Ikaw daw yung tatay, sabi ganyan. Medyo may katagalan na yun. Natawa ako, sabi ko, grabe naman yun sir, sabi ko. Sino kayong babae niyan? Hindi, nireklamo ka. Binuntos mo daw, inanakan mo eh. Sabi ganyan. Ang ginawa ko kay sir, lumapit ako sa kanya, tapos binulungan ko sa tenga. Sabi ko, sir, sabi ko sir, hindi ganun sir, kasi ako sir, hindi naman nagamit ng babae. Sabi ko, bulong ko sa kanya. Sabi ko, sir, may patunay ako sir na hindi ako nagamit ng babae sir. Sabi ganun. Sabi niya, anong patunay? Sabi ko, sir, alam mo naman sir, tayo sir mga lalaki, pag hindi tayo nagamit ng babae, mamula-mula yan sir. Sabi ko, sabi niya, patay tayo dyan. Dyan sila ngayon talo sa kaso. Natawa talaga ako sir. Binulong ko lang sa kanya, dalawa lang kami, tapos tawanan kami, sabay sabi niya sa akin. Nagsalita siya ngayon ng malakas, sabi niya, dyan sila talo sa kaso na yan. Sabi niya ganyan. Pero hindi, walang nakarinig noon na sinabi ko na mamula-mula. Hindi kasi nagagamit eh. Kasi sabi ko yan, sabi ni sir ngayon, sabi niya, tawa si sir, tawa din ako, sabi ko, natawa rin ako. Sabi niya, anong patunay mo na hindi ikaw yung nakabuntis noon? Binulong ko sa kanya, ganun. Sabi ko, sir, mamula-mula sir. Mamula-mula sir, kasi ang tagal ng panahon, di ko nagamit to sir. Natawa rin siya, sabi niya gano'n. Ako kasi ang inyong abang lingkod, hindi kasi ako mahilig sa... Hindi naman ako bakla, pero ang masabi ko lang, may gusto rin ako sa babae, talagang ang lakas ng gusto ko sa babae. Kaso, yung isip ko kasi noon, edad ko mga 26 na, medyo bata isip pa rin eh. Kaya minsan kahit na 50 na ako, may pagkabata isip pa rin ako. Siguro ganun yung pagkatao ko. Ano kasi ako eh. Imbis na mambabae ako noon, ang ginawa ko, bumili ng mga libro, magbasa, bumili ng mga CD, DVD, yan, VCD, DVD, yan ang binibili ko, tapos manood ng manood. Mga original ho yung binibili ko. Diyan sa isang mall, ang mamalo ng DVD na bili ko eh. Yung isang DVD na pinakamahal na nabili ko, nasa 700 plus yata yon. Opo. At saka meron pa nga yata akong CD na nabili na worth 1,000 eh. Hindi ko lang alam kung anong, nakalimutan ko na eh. Kasi yung mga DVD, VCD ko, naiwanan ko sa bahay. Nasa kay father ko. Tapos ang kahiligan ko, bumili ng mga libro. Yan, isa yun sa nabili ko, yung kay President Trump. Yung The Art of the Deal. Noong 2006, nabasa ko siya. Kaso lang hindi ko siya nabili din noon kasi medyo gipit-gipit din ako nung time na yon eh. Medyo mahirap yung buhay namin noon, buhay ko noon, bagaman ako'y binata, wala pang obligasyon. Kailan ko lang nabiling libro ni sir nung maalala ko, pero binabalik-balikan ko yon. 2006, nabasa ko yung libro ni sir dyan sa National Bookstore, dyan sa isang mall sa Metro Manila. Tapos, way back, mga 2012 yata, binalikan ko yun, binasa ko. Sabi ko, dito pa yung libro ni Donald Trump ah. Tapos, noong 2014, naalala ko ulit, may pera na ako. Binili ko. Kasi doon sa libro ngayong presidente ngayon, si Donald J. Trump, sir. President na si Donald J. Trump. Tungtuwa naman ako kasi nung time ng 2016, yung first niya na run, nung nalaman ko tatakbo siyang presidente, tungtuwa talaga ako kasi sabi ko, okay itong libro na kuha ko noong 2006. Mantakin mo 10 years after tumakbo si Donald J. Trump ng presidente ng Amerika at nanalo nga. Tungtuwa naman ako. Parang ang sarap sa pakiramdam. Sa dami ng libro doon sa National Bookstore, yung libro niya yung napagtripan ko at nabili ko. Talaga kasi doon sa libro niya may sinulat talaga siya, talagang nakakadagdag talino talaga. Hindi ko na lang ikwento dito yung kabuuan kasi medyo mahaba-haba yun eh. Siguro bigyan ko lang kayo ng isang kaunti. Nagsulat kasi siya doon sa libro niya sa The Art of the Deal. The Art of the Deal ba yun na regarding doon sa kaibigan niya.
Sikat na sikat 'yon nung 1950s o 60s ba 'yon sa 60s sa housing. 'Yon sa housing sa US. Huminto 'yon kasi nga sikat dumami pera. Tapos nung back in the 70s, bumalik ulit siya. Pinasok niya ulit yung negosyo. Ngayon, ang sa isip ng kaibigan ni Trump, yung buhay niya noon, ganun pa rin. Bumili siya ng bumili ng mga housing. Hindi na ganun yung market noon. Hindi na ganun yung takbo ng market noon . Nung minsan pumunta si Trump sa isang bar, nakita niyang kaibigan niya, tapos kinamusta niya. Sabi niya, how are you? Sabi niya ganun. Sumagot yung kaibigan niya, not good, not good, not good. Tapos ganun lang. Makalipas ilang panahon namatay yung kaibigan niya na malungkot. Yun ang sabi ni Donald J. Trump. Tapos sinulat ni Donald J. Trump doon, dapat bago ka bumalik sa isang negosyo, sa isang mundo na dati mong alam na alam mo ay ganon, dapat inalam mo muna lahat. Hindi yung ininvest mo lahat. Iba na kasi yung takbo ng market noon sa pabahay. Doon siya nag-collapse . Nung akala niya na sisikat pa rin siya kasi housing kasi yun . Hindi na pala ganon yung market. Nung pagdating ng 70s, iba na yung takbo ng market. Kaya ako binili yon, yung libro ni Donald J. Trump, now President ng Amerika, 45th and 47th photos. Sir, congrats sir. Make America Great Again sir, Donald J. Trump sir. Again, so paano ba tayo napunta sa libro? Yun na nga, kasi ang naging hilig ko doon, bumili ng mga libro. Yan, manood ng CD. Kaya yung naalala kong kaibigan ko si Sir Bautista, nagpahinga na kasi si Sir . Nang sinabi niya sa akin na may binuntis akong babae, may nag-complain daw doon, inireklamo ako. Yun ang binulong ko sa kanya. Sabi ko, Sir, kasi tinanong niya ako . Sabi, Sir, hindi ako noon sir. May patunay ako sir. Sabi niya, anong patunay mo? Yun ang binulong ko sa kanya. Sabi ko, mamula-mula . Kasi ang tagal ng panahon, di ko nagagamit ho. Sabi ganun. Yun, tawanan siya. Tapos sabay sabi niya, yan talaga, talo talaga sila dyan. Talo talaga sila dyan sa kaso. Tawa ng tawa. Sir, tawa din ako ng tawa. Sabi ko, yun yung mga moments na maalala ko dyan sa trabaho. Talagang maalala ko doon na kay Sir Bautista. Sabi ko, Sir, yun nga. Yun ang hilig ko kasi. Bagaman may mga gusto rin akong babae, dami dyan sa trabaho ngayon. Ilan sila dyan na gustuhan ko rin. Hanga ba? Hanggang doon lang sa hanga. Kasi ibang takbo ng isip ko . Nakakita ko ng babae, maganda halimbawa, mabango, ganyan. Sexy, ganun. Hanga. Hindi ibig sabihin na humahanga ka, love na love mo kagad. Parang iba yata yung love . May nagustuhan ako dati, kwento ko na rin lang. Total, kwento na rin lang to . Isang Koreana, nagustuhan ko siya. 2004, first time ko siyang nakita. Tapos 2 years after, hinanap ko siya. Tapos niligawan ko. That was 2006. Ano lang yun, maiksing panahon lang yun. Yun nga lang, nagkaroon siya ng gusto sa iba. Yung sa boss niya, German yung boss niya . Siguro may mayaman o ano, yun. Doon siya nagkagusto. Kaso lang, hindi naman sila nagkatuluyan. Kasi may mga komplikasyon . Komplikadong buhay. Nung minsan pinasyalan ko siya, iba na. At hindi ko na rin siya hinarap. Hindi na kami nag-usap. Ang sabi nga ng nanay niya, mag-usap daw kaming dalawa. Umalis na lang ako. Kasi gusto ko lang naman makita . Hindi ko naman siya nakita. Nahiya siguro humarap sa akin. Pinapakiramdaman ko lang naman. Tapos umalis na ako. Yun lang. Doon ako na nagkagusto ng babae. Talagang ano siya. Malinis talaga sa katawan. Tamputi, very tidy niya . Ano siya, Koreana. Korean siya. Yun. Wala na. Nung umalis ako nung, 2006 yata din yun . Kasi, tama 2006 din, 2007 na yata yun. Tama, 2007. Nung pinuntahan ko sa 2007 yun na,
Iba na pala. Nagsabi naman siya ng totoo kung anong nangyari sa kanya. Talagang nalungkot ako noon. Nasa classroom kami noon nag-aayos ng upuan kasi may activity noon sa opisina. Sa classroom may inaayos kami. Talagang napatayo ako dun sa labas ng building, napahawa ko ng ganyan. Tingin ng tingin sa akin yung mga kasama ko Hindi naman nila ako inistorbo kasi nakita nila ang lalim ng iniisip ko Pagbasa ko ng text na ganon, para akong ewan. Siyempre gusto ko talaga siya. Kasi nung 2004 hindi ko kasi siya pwedeng ligawan bagaman may gusto ako sa kanya. Actually nga para siyang may ano pa noon parang may binuga siya, yung parang napakabango. Wala naman akong pakialam doon sa pabango na yun, kung gayuma man yun, kung ano. Basta ako nagustuhan ko lang talaga siya. Hindi naman siguro kailangan gayuma sa akin. Nagustuhan ko siya ngayon 2 years after hinanap ko siya ngayon. Doon pa lang tuwang-tuwa ako nung malaman ko siya ay dalaga pa. Yun na nga, dahil nagkagusto siya sa boss niya. Tapos nung 2007 mga month of May yun, iba na yung mundo niya. Iba na, wala Pumunta ako sa bahay nila, tapos sabi ng nanay niya mag-usap daw kami. Inaantay ko, nandun ako sa labas, hindi man ako pinapasok. Nakiramdam na lang ako, tapos yun na, umalis na lang ako. Hindi na ako bumalik. Yun lang. Yun ang ano. May gusto rin ako sa mga babae, hindi ako manhid. May pagka-manhid siguro, may pagka-torpe. Tulad niya sa trabaho, mayroong mga babae doon pero iba kasi isip ko Bakit pala nung 2004 yung Koreana hindi ko niligawan? Inantay ko pa yung 2 years bago ko siya ligawan. Kasi ano yun, nung 2004, nag-aaral kasi ako nun sa Biblia ayaw ko naman na nag-aaral ako sa Biblia tapos samahan ko ng babae. Hindi naman ganun yung intention ko bakit ako pumunta doon. So, yun ang dahilan. Kahit na siya ay gusto ko, sinusuppress ko sarili ko noon kasi gusto ko talaga mag-aaral ng Biblia. So, yun na nga. So, balik tayo doon kay sir. Nung nagkwentuhan kami, sabi ko, ano sir, may patunay ako sir na hindi ako nakabuntis noon. Tapos binulong ko sa kanya. Sabi ko, pulang-pula sir, hindi na kasi nagagamit ng matagal na panahon. Tapos sabay tawa siya, tapos sabay salita. Sabi niya, yan talaga, talo talaga sila dyan sa kaso na yan. Matinding ebidensya mo Sabi ganon. Ganon ho. Kasi sabi ko mag-indulge ako sa babae. Siguro blessing din yung na-failure ako dun sa panliligaw sa Koreana. Actually Pilipina na siya, dito na siya pinanganak. Yung siguro yung mga lolo't lola niya dito na, tapos ano na siya, parang third generation na siya na Korean. Kasi yung parents niya dito na rin sa Pilipinas Dito na rin yata sila pinanganak yung mga parents niya. Puro Koreano din yon. Yung nanay niya Koreana, yung tatay niya Koreano. Sila nag-aasawahan Para bang mga Chinese dito, hindi ka pwede mag-asawa ng Chinese na babae. Dapat ang makapag-asawa nun, Chinese na lalaki. Pero yung Chinese na lalaki nila, makapag-asawa ng Pilipinang babae. Pero pag yung babae, hindi talaga pwede yan ipaasawa sa mga Pilipino. Siguro, pwera siguro sa mga impluwensyado. Yan. Pag mayayaman, ganun, mga impluwensyado, yan talaga, alam na. Para bang honey trap. O di kaya kumbaga nga sa Japan geisha. O kaya sa Korean, kisaing. Ganun yun O di kaya matahari, kung ano pa man. Mga ganun ba, o honey trap, ganun. So, balik tayo doon. Yung hilig ko kasi noon sa magbasa na lang ng libro. Tapos magdagdag ng talino, ganun. Tapos isa pa yung libangan ko noon, liban pa noon sa pagko-computer. Yung swatter sa lamok.
Ito may swatter ako dito, yan oh. Yan. Eh yung swatter noon, hindi naman siya, ano, parang mga, ano lang din. Yung mga common na swatter dyan sa Divisoria na bibili. Ang ginagawa ko noon, bibili ako niyan. Tapos, dun sa trabaho, gagawin ko niyan, i-charge ko yan siya. Tapos kung magbasa, kakain ako niyan. Tapos pahinga ulit, maya-maya, basa na naman. Eh, minsan hapon magtakip silim na, yung daming lamok, lalo dun sa damuhan. Pantakay mong gagawin ko niyan, kunin ko yung swatter doon, manghuli ako ng lamok. Pag nakakadali ako ng mga lamok, tungtuan na ako niyan. Ganun ho yung pagkatao ko, napakababaw ng kaligayahan ko. Mang swatter lang ako ng lamok niyan. Ikot ako niyan doon sa may parola. Tapos manghuli lang ako ng lamok hanggang sa yung swatter malubat. Tapos pasok na naman ako niyan, i-charge ko na naman. Tapos maya-maya, labas na naman ako niyan, manghuli na naman ako ng lamok. Talagang tungtuwa ako pagka nakakahuli ako ng lamok. Ganun o kababaw yung kaligayahan ko, napakababaw lang talaga. Kasi yung ako, paborito kasi ako kagatin ng lamok eh. Opo, ganun po kasi yung dugo ko. Talagang sarap na sarap yung lamok eh. Eh talaga naman doon sa tulugan, sabi ko nga sa kasama ko, hindi ba kayo kinakagat ng lamok? Sabi niya, wala namang lamok eh. Pero ako, ang dami ko ng kagat eh. Paborito ako ng lamok. Talaga naman yung mga lamok na yan, ewan ko ba, sabi ko. Kaya nung bumili ako ng swatter, para bang revenge, parang sarap sa pakiramdam. Sabi ko, ito yung mga kumakagat sa akin eh. Ginaganon ko, pinapatay ko. Ngayon, tanong nyo sa akin kung ano bang iba kong avenue, dahil hindi naman ako nang chichik sa limbawa. Kasi iba talagang tawag nga ng iba dyan, mag-change oil eh. Ay, hindi ako naggaganon. Hindi ako bumibili ng babae. Kasi delikado ho yan. Isa nga yan sa mga causes bakit na ang daming mga deformities sa tao. Kasi, counting science lang ho yung sa lalaki, yung tinatawag na ano ba tawag nito? Similya. Yung similya ng lalaki kasi pag once nagkakaroon ng sakit yung lalaki, naapektuhan yung similya niyan. Tulad yan sabi sa science, umiksi yung buntot, nagkakaroon ng deformities yung mga similya. Ngayon halimbawa, pag nakabuntis ka ng babae, tapos meron kong sakit halimbawa na gonorrhea kung ano pa man, so dala-dala yun ng similya mo tapos idadalhin niya dun sa egg cell. So ibig sabihin, pag nabuntis yung asawa mo o nabuntis yung babae, gamit yung similya mo sa paraan ng similya mo at ng egg cell ng babae, magkakaroon ng deformities. Kaya nga, isa sa mga cause yan kung bakit na yung mga tao pinapanganak, yung mga bata pinapanganak, may mga deformities. One of the factor yan hindi ko sinasabi yan yung dahilan kasi maraming factors din Tulad yan gamot, tulad yan yung mga radiation, tulad yan sa mga malapit sa mga power plant. Yan yung isa sa mga causes niyan. Okay? Hindi ko sinasabi yun lang Isa sa mga factor, one of the factor bakit nagkakaroon ng mga deformities. At isa dyan yung sinasabi na paglilihi. Yung pag nabubuntis yung babae, naglilihi, nagkaroon siya ng cravings. Ngayon, isang din yan sa mga dahilan kung bakit ang sabi nila sa mga maiitim dyan sa Africa, mga unggoy daw. Kasi siyempre yung babae, tingnan natin yung origin ng ng tawag na yung mutation. Yung mutation. Sa mutation isa sa mga factor kasi dyan, yung paglilihi. Yung pag yung babae nabubuntis, nagdadalang taong sabi nga nila. So isa sa mga factor diyan kung bakit nagkakaroon ng mutation o ng pag-iiba ng tao, lalo sa mga bata, is yung paglilihi. Kasi siyempre, halimbawa diyan sa Africa, yung mga diet nila comprised ng mga meat, mga vegetables, kung ano man, mga honey. So habang kumakain sila, halimbawa sa lugar na maraming unggoy dyan halimbawa, lagi silang kumakain ng unggoy. Kaya nagka-craving sila, gusto nila kumain ng one. So siyempre, sabi nga sa isang advertisement, what the mind can conceive, the body will achieve. So,
yung paglilihi meron ho talagang epekto din yan sa bata. Kaya labas minsan ng mga tao doon mukhang unggoy, minsan pa nga nagko-consume sila, nagmumukhang daga eh. Minsan nagko-consume sila, nagmumukhang kabayo, nagmumukhang baka, mga ganun ba? So, ganun ho ang tinatawag na mutation. Out of many, tulad niyan kay Adan. Kaya nga sabi sa Biblia, tama yan eh. Na mula kay Adan at kay Eva, doon nagsimula yung isang katauhan. Kasi napanood ko noon sa RPN 8, yes, sa RPN 8 po. Isa siyang scientist. Pinaliwanag niya yung ano lang, yung parang sa 4 lang na dugo. Yung kumuha siya ng 2 beads na kulay black tsaka kulay white. Tapos, the same amount, alam mo, 50 piraso. 50 piraso na black and 50 piraso na white. Tapos, minix niya doon sa isang container. National Geographic yata yun eh. Tapos, itong kaliwa, itong kanan niya. So, pag pick niya ng kaliwa, halimbawa puti, tsaka yung pick niya sa kanan puti, dito nilalagay niya rito. Umpisa rito sa kaliwa, pa kanan. Tapos pag pick niya naman ng kaliwa niya, halimbawa puti, tapos pag pick niya ng kanan niya, halimbawa itim, dito na naman lalagay niya. Kumbaga nilagay niya ng column. Ginawa niya ng column. So each time, sa pag pick niya naman ng kulay itim, tapos sa kanan naman ng kamay niya is puti, dito na naman. Hanggang sa pag-pick niya naman itim sa itim, doon nilagay niya sa 4 na column. So mayroong 4 siya ngayon na column. Out of those 2 black and white na beads, nagkaroon siya ng 4 na variation. Okay? Yun ang paliwanag doon sa science sa National Geographic na napanood ko noon sa RPN 8. Matagal na ho yun. Sa probinsya pa ako yun. So tuloy-tuloy siya hanggat siya naubos niya yung hanggat sa naubos niya yung 50 piraso na black beads saka white beads. Nakita niya ngayon doon 4 na column. So merong white, black, white, saka merong black. So ganun yun nung 4. Kaya nga by coincidence sa kay Adan kay Eva, may tinatawag na blood type. May type O, tapos may AB, may A. Ano pa bang isang type? Type AB, A, B, tapos AB, tapos type O. Parang ganun yata yung blood type. 4 lang na blood type eh. So, may logic din yung may science din yung pinakita ng scientist na yon. Siguro, sa other time, i-research ko dito na doon sa beads sa 2 kulay lang na black and white, lumabas yung 4 na column or 4 na variations na lahi ng tao. So, ganun din siya ngayon sa ating mundo, although na maraming kulay, kasi nagkaroon nga ng tinatawag na mutation. Isa dyan yung mutation base dun sa geographic location mo, sa geography. At saka isa dyan sa pagkain, sa tubig. Ang isa pa dyan na nagkaroon ng mutation sa temperature. Tapos yung, siyempre sa geographic location mo, yung magnetic pull pa from the equator. So, apektado lahat yan ng elements yung temperature, isa yon, yung food, water, okay? Tapos, yun pa yung gravitational pull pa. Tsaka yung pagkain pa, isa na yon. Tapos yung, siyempre ganon, tapos nagkakaroon ng mixed race. Pero, isa lang yung paliwanag dyan, sabi sa Biblia, nasa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, ginawa ng Diyos yung tao, ginawa niya silang babae at lalaki. Yan, and God gave them authority over all creations. So ganun ho siya. Kaya yung tao talaga nagmula lang sa isa. So bakit ba tayo napunta diyan sa napalayo-layo tayo? Napahaba-haba napunta sa blood type. So ganun ho. Sabi ko nga sa pagkatao ko, yung hilig ko talaga noon, magbasa. Yun na nga, isa nga sa mga naging bunga niyan, dami ko minsan kwento. Minsan pag na-umpisahan ko, ang dami kong naidudugtong Dami kong naidudugtong. So kahit i-search po ngayon dyan with regard sa origin ng tao, merong 4 na blood type At saka nga pala, yung hilig ko talaga noon, yun, makahuli ng lamok sa swatter, gamit yung swatter. So magbasa. So, balik tayo dun sa kaibigan ko kay Sir Bautista, nagpahinga na talaga Sir, talaga namang
Malungkot ho talaga. Tsaka iwas ho kayo sa sa kakain ng kilawin. Lalo na pag may edad kayo, yung mga mapapait. Hindi ko naman sa sinisiraan yung mga papaitan ha. Kasi usual kasi mga laman loob eh. Although na kahit anong luto mo niyan, anong pakulo mo, syempre laman loob yan ng hayop, laman loob pa rin yan. Yung tinatawag na di atomic or molecular na lang hindi na atomic di molecular level ng mga toxins ba or toxicity. Nandun yung sa sikmura kahit anong pakulo mo, cellular level, nandun yung sa cell yung mga toxin. Hindi ko naman sinisiraan yung mga tinatawag na tilapia at bangus kasi marami sa atin ng sa tilapia at bangus. Kami rito maggulay-gulay na lang. Tulad ngayon ulam namin munggo kaya minsan masakit yung paa namin Ganun ho. Talaga naman. Yun ang naging buhay-buhay ko noon. Pero part na ng trabaho to siguro next time na lang ikwento ko yung alam ko may kulang pa ako sa inyo yung sa talambuhay ko mula 2001 hanggang kasalukuyan. Hindi ko muna ikwento kasi may inaayos pa akong papel Kung lolobin maayos ko. Tsaka ako na ikwento sa inyo. At marami talaga akong ikikwento sa inyo. At saka yung papremyo ko pala na 133,000 doon sa aking tanong. Sasabihin ko rin sa inyo kung lolobin may pwede ko ulit yung pwede naman yung tuloy naman yung tanong na yon. Just in case na gusto nyong magkaroon kayo ng mahaba-habang panahon at research mapagtanungan, pwede ho yan, nakapost naman Sigurado pagkatapos nitong Facebook live ko, ipopost ko rito sa video yung tanong. Kasama na doon yung 133,000 na papremyo, pati yung pati yung pelikula, pati yung kung ano mang batas, anything sige po, bigay ko. Basta pagkakaloob ko po kung kung loloobin na matapos ko muna. Kaya yung pangako ko sa inyo with regards sa trabaho ko, mula 2001 hanggang sa kasalukuyan, pending muna. So binibigyan ko na lang kayo ng mga parts and tidbits ng kwento ko from 2001 to 2005 pero hindi ko muna specify kung anong opisina yon. So akin lang, nung time na yan kay Sir Bautista, makwento ko lang, nung nakwento ko sa kanya, nung sinabi niya na may nag-complain sa akin doon, babae, nabuntis ko raw, inunakan ko, ako doon yung tatay. Palabiro kasi si Sir, yun kasi si Sir, galing talaga magkwento noon, talagang okay talaga si Sir magkwento. Alam niyo naman, yung mga lalaki, puro kwela Ako kasi may pagka-boring ako wala akong masyadong kwento sa ganyan buhay ko kasi kumbaga kinalakihan ko kasi sa bahay ako parang stay at home ako noon. Yun talagang naging buhay ko, stay at home lagi. Pag lumalabas ka, palo abutin mo. Kaya sa amin, nung malaki na ako, halos di pa ako gumagala, sa bahay lang din ako. Kaya naging dala-dala ko yan. Kaya dyan sa trabaho, imbis na gumala, bumili na lang ng libro. Tapos magbasa ako ng magbasa. Bili ng DVD, bili ng CD. Yun, manood ng mga pelikula. Lalo na yung mga true to life. Hindi po ako bumibili ng mga libro na novel Ang binibili ko, yung mga anecdotes, yung mga sa negosyo. Yan. Meron pala akong i-recommend sa inyo. Kaso wala na kasi yun sa National Bookstore. Tinago yata Ano yun siya? Naalala ko pala. How China's Great Leaders Think. Yan, hanapin nyo po. I-search nyo po dyan sa Amazon. Napakamahal kasi. Dati kasi magkano lang yung nakita ko noon. Mga 700 o 800 yata yun. Nung minsan nakita ko sa Amazon yata, nasa sobra libo-libo na Ang mahal na Siguro mga 1,000 plus, siguro 2,000 na. How China's Great Leaders Think. Yun po yung title ng libro. Kasi bakit ko ba nabasa yon? Kasi nung mga 1990s, doon ko nabasa yun sa National Bookstore. Naghahanap ako ng mga libro, nagbabasa ako. Nabasa ko doon, yung isang account na yung Chinese jet fighter tsaka yung US jet fighter na fighter plane. Nagbanggaan dito sa China Sea.
Nung nagbanggaan by accident, yung eroplano ng China talagang wasak-wasak, nagbanggaan siguro yung pakpak. Yung eroplano ng Kano nakapag-landing pa doon sa China, sa pinakamalapit na airport. Pinakamalapit na airport ng China, kung saan nagkaroon ng collision doon yung eroplano ng jet fighter ng China tsaka jet fighter ng US. Ngayon, ang nangyari, itong kwento, binabawi ngayon ng Amerika yung eroplano pati. Siyempre, alam mo naman yung galaw ng dragon ng Communist China. Tapos na politika pa sila doon. May mga turmoil sa politika. 90s ho yata yan o 80s. 80s or 90s na incident dito sa... Ipopost ko rin ho. Pagkatapos siguro ng video, isa-search ko dito at saka ipopost ko yung collision ng jet fighter ng US tsaka ng China dito sa somewhere sa South China Sea. Yung jet fighter ng China talagang nagkapira-piraso, bumagsak pero yung jet fighter ng Kano talagang antibay, naglanding pa doon sa mismong loob ng China ito na nga, sinabi nga ng Amerika na kukunin nilang eroplano isauli sa kanila. Ngayon, ang ginawa naman ng China, dahil napakatalino ng China na to, binalikan nila yung eroplano, kaso lang nung pagbalik nila, naka-crate na, pira-piraso na. Alam na ibig sabihin nun. Ano ibig sabihin nun? Di nakaw. Kinopya na nila yon. Tortado yung Kano Talaga naman Talagang tortado yung Kano. Kinopya na nila, kaya yung mga jet fighter ng ngayon ng China, kita nyo naman halos kinopya na pati yung Russia Ang hindi lang nila ma-perfect yung yung engine Hirap na hirap sila doon ma-perfect yung engine na yon kasi hindi pa nila alam yung sikreto diyan So ganun ho. Bakit ko ba na kwento yon? Doon ho kasi sa libro may mga napaloob doon ng mga kwento pa So alam mo naman ng China masyadong madaya kasi. Ganun kasi sila napakatalino nila. Tulad yan sa laro pala ng chess. Yung chess kasi, ang invention kasi niyan, yung nag-origin kasi yan sa India, yung chess, yung larong chess. Pero sa China, meron din silang chess, yung Gomoku board, yun yata yan Yung Gomoku board, yung maraming square, ang world champion nga dyan, yung Koreano. Sino ba yung Koreano na yung world champion na lumaban siya sa AI? Naglaban sila ng AI. Out of the 5 na events o 5 sets ang nakuha ng Koreano isang beses siya nanalo sa AI, pero yung AI 4 na beses nanalo yon. So hindi naman siya nagyayabang ako, parang gusto kong labanan din pero under my own terms. Ang gusto kong labanan magkaroon ng, kung 5 sets man, dapat may 5 din na sets na board. So, ganun yon. Hindi lang kasi alam ng Koreano paano niya labanan yun Kasi kung yung paglalabanan natin, halimbawa, kalaban mo AI, galaw niya, dapat gamitan mo siya ng style din, gamitin mo yung style niya sa kanya. Yung style ba ng mga Hapon na Aikido, dapat under that terms, dapat magbigay ka rin ng term mo kasi siya ay may daya siya, may sikreto yun sila Ganun ho, may sikreto yan yung mga AI. Talaga naman, no match talaga pag sabihin mo lang na talino versus talino lang ng tao sa AI. Hindi talaga obra yung tao. Kahit ako, hindi ako obra, pero merong paraan para matalo siya Meron ho. So, makwento ko lang sa inyo konti, yung ChatGPT 5, binuksan ko yung sekreto ng ChatGPT 5 sabihin nyo man mayabang tayo, ay hindi ho. Totoo yan. Hindi nga makatanggi yung ChatGPT 5 nung sinabi ko sa kanya Sabay tawa lang siya So, ganun. So, back doon sa Gomoku board na yung world champion dyan, yung Koreano na kinalaban niya yung AI. Kahit ni-search niyo po sa YouTube, i-search niyo po yung Korean versus world champion na Koreano versus sa AI, Gomoku board. Yan. Dapat doon pag lumabang ka, dapat 5 table. Tapos labanan mo yung AI. Ibig sabihin, bawat move doon ng isa, gamitin mo, kokopyahin mo, imimik mo siya.
Kasi ang sikreto ng AI, minimik din nila yung tao eh. Ganun ho yung sikreto ng AI, imimik niya yung tao. Kaso nga lang, isusurpass na yon. Kasi kaya niya mag-store ng terabytes eh. Terabytes. Yung utak ng tao, meron man tayong trillions of cells or atom or cells sa utak natin. Hindi naman ganun ka super yung brain ng tao para ma-digest niya lahat yon. Siguro meron lang mga paraan na pwede mong i-trick, ilabanan yung AI. Kumbaga nga, may napanood kasi ako na cartoons nung back in the 80s. Alam niyo yung title nun, The Jetsons. Yun, doon ako na-inspire. Yung sa Jetsons, doon ko nakuha yung isang mga, I think isa or dalawang sikreto. Cartoons lang yun siya. Meron siyang episode na inilabas. At hindi ko makalimutan yung episode na yon. Tsaka ko na lang sasabihin sa inyo kung ano. Doon sa episode na yon, naging super talino. Meron doon yung aso niya, sino ba yung batang lalaki doon? May alaga silang aso. Dumating sa punto na naging super talino. Mantakay mo yung aso, hindi na basta kumakahol, kumbaga nagsasalita na Grabe katalino. Tapos tinalo niya na yung computer. Doon nakita ko yung doon, yung isang formula do I mean dalawang formula, dalawang sekreto. Tago-tago ko yun, tangan-tangan ko yun nung way back 80s. Ngayon binubuksan ko na sa inyo. Tapos ano yun siya? Grabe siya magbasa, talagang speed reading, grabe siya magbasa. Yun, isa sa mga nagturo din sa akin sa speed reading. Yung super fast, yung gumaganon yung page. Tinanong siya ng kaibigan niya, yung bata, kasi yung bata, yun yung amo ng aso Tinanong siya ng bata, sabi niya, anong ginagawa mo? Sabi niya, nagbabasa ako, nagre-refresh lang ako. Sabi ng aso, sabi ganyan. Lantakin mo, grabe yun. Back in the 80s yun, yung title ng cartoons na yan, sequel. Ano yun siya, English yun siya, English yung cartoons na yun, The Jetsons. Yan. Ano yan siya, doon ko napanood, doon ko nakuha yung dalawang sekreto na hindi ko makalimutan back in the 80s. Although na cartoons lang siya, pero may sekreto akong nakita doon. Tangan-tangan ko hanggang ngayon. Ngayon binubuksan ko na sa inyo. Ngayon kung ano man yun, isa doon yung speed reading, tsaka paano talunin yung computer. Doon ko napulot yun. Kung paano man yung application nun, paano ko na-extract yun, paano ko na-apply, nandito lang ho yun. Kaya nga in-apply ko sa ChatGPT 5 Opo, sinubukan ko po sa ChatGPT 5, hindi umubra yung ChatGPT 5 Ngayon, meron akong tanong na ipopost dito. Dalawa na pala. Ipopost ko rito yung tanong na may price na 133,000 at saka kung ano-ano pa yung mga price na kasama doon. Dinagdagan ko na damihan ko na. Kung loloobin na makabalik man ako sa trabaho, isama ko na doon. Tapos ano pa ba? Yung jet fighter ng China at saka ng US, isa-search ko rin at ipopost ko pagkatapos nito. Hindi ko ipopost dito sa comment Yung tanong ko ipopost ko rito sa comment ko. Pero yung nagbanggaan na jet fighter ng US at saka ng China, sa China somewhere dito sa Pacific or sa China Sea, ayun, ipopost ko pagkatapos. So, napahaba-haba na yung kwento natin. So, doon ako na-inspire noon. Doon ko nakita yung sekreto na paano i-beat yung computer, tapos paano magkaroon ng speed reading, yung super fast talaga. Parang si Superman, napanood yung pelikula ni Superman noon, mag-type siya, grabe kabilis. Tapos magbasa siya, grabe kabilis. Parang ganun ba? May mga sekreto kasi doon. Tapos ano pa ba? About sa formula pala, yung isang formula na pinopost ko dito with regards dun sa algebra, mirror, tsaka sign of 4. Meron din po ako niyan na nakuhanan ng mga inspiration, pero hindi po siya yung dahilan kung bakit ko natutunan yung mga sekreto na yan o yung ganong formula. Kasi Sambales ako noon, 2003, doon ko po naisip yan. Siguro pinaisip sa akin ng Diyos kasi walang magawa Tingin-tingin ako sa langit kasi gabing-gabi na noon. Tingin-tingin ako sa langit tapos nag-iisip ako na nag-iisip. Tapos ginagawa ko, nagsusulat-sulat ako. Doon ko naisip ngayon yon. Talagang parang nahimasmasan ako noon Ang inspiration ko naman doon,
yung MacGyver, yan, yung sequel noon sa RPN 8. Yung The Jetsons pala, yung cartoons na yan sa The Jetsons, sa GMA 7 yan. Sequel yan sa GMA 7 bawat hapon. Kasi sa tuwing hapon, around mga 4:30 or 5, yan, Cartoon Network, ano na yan, parang cartoon, oras na ng mga cartoons na palabas. From 4 to 5, oras na ng cartoons. So doon ko napapanood yan, yung sinasabing The Jetsons. Hindi. Ganong oras ba yon? Hindi ko masyadong maalala yung ano nun yung tinatawag na oras ba niya. Basta The Jetsons yan. Paghapon, mga around siguro basta mga ganon, mga 4 bago magbalita. Yan, nagka-cartoons muna yan. Kasama sila ng mga Thundercats. Yan, yung Thundercats, mga Smurf. Yan, yung mga pinapanood ko noon. Pero yung mga natutunan kong sekreto, doon yan sa Jetsons. Meron akong nakuha doon, 2. Tapos, yung MacGyver, doon ko nakuha yung formula naman na yung mirror. Doon ko nakuha yung mirror na yon. Yung algebra, hindi ko nakuha yung algebra doon. Yung algebra at yung mirror, hindi ko nakuha yun. Hindi siya nag-inspire. Doon, yung algebra at yung sign of 4. Yung mirror, doon ko nakuha yun kay MacGyver. Yung mirror na doon ako nakakuha ng inspiration at nakatuha ng sikreto. Ano yun siya? Sequel naman yun siya sa yung MacGyver. Sequel naman yun siya sa RPN 8 back sa 80s or early 90s na, kasi yung MacGyver sa RPN 8 doon. Ano siya? Parang problem solver ba? Grabe siya sa IQ. Taas ng IQ niya. Doon ko nakuha yon. Yung binigay kong formula dyan na 3 na mag-extract ng Satan City. Yung number 1, algebra. Number 2 is mirror. Yan, doon ko nakuha yung mirror na yan sa MacGyver. Doon ko natutunan yan. Actually, sinearch ko yung MacGyver eh. Wala na eh. Hindi ko na makita. Walang data sa YouTube eh. Meron man pero hindi kumpleto eh. Ang daming sequel yun eh. Ang daming sequel nun sa MacGyver. At saka I don't know kung doon ko rin nakita yung isang parang nung World War II pa, digmaan nun, World War II sa Europe, yung German, yung mga Nazi Germany. Meron silang paraan na nung World War II, pag nasakop nila yung isang bansa, para masuppress yung mga ng mga tao, sinisira nila yung mga arts, lahat ng mga anything na nagre-represent sa inyong lahi, sa inyong culture, sinisira nila. Sabi doon ng isang German officer sa isa niyang German officer, kasi nagalit yung nag-oppose ba yung isang German officer, junior niya, siya senior officer. Sabi niya doon sa junior officer niya, sabi niya, we kill the spirits. Ganon. In a sense ba na patayin mo yung culture nila, patayin mo yung spirit nila, sirain mo lahat ng nagre-represent ng culture nila. Yan ang isa sa mga tactics yan sa digmaan noon eh, para hindi na maalala. Bakit ba napunta dyan? Kasi yung kwento ng Israel, nung umalis sila sa Ehipto, yung mga kasulatan dyan patungkol sa Israel, talaga binura ng Egypt. Siyempre, hindi nga lang nila naubos kasi nga may mga mga archaeological finds o mga artifacts na nagpo-prove na talagang nag-exist po yung Israel dyan na naging alipin nila noon. So, at meron pong mga nag-exist na mga artifacts na nagkaroon ho dyan ng yung 7 salot, yung salot dyan sa Egypt noon. Bago lumabas yung Israel, kasi ayaw pakawalan ni Paraon eh. Ayaw pakawalan ng Pharaoh eh. So, yun siya. So, paano ba tayo napunta dyan? With regards pala doon sa formula na nakita ko, doon yun, yung sa MacGyver, yung mirror, doon nag-inspire sa akin. Tapos yung Jetsons, sa GMA 7, dan naman ako nakakuha ng dalawang sikreto, tangan-tangan ko hanggang ngayon. Hindi ko makalimutan yun, The Jetsons. So again, ano ba yun? Tanong ko doon, yung papremyo ko dyan sa
ipopost ko dito sa mamaya pagkatapos ng ano na ito, may upload ko. Magpo-post ako ng tanong ko. At yun na nga, naging kwento ng buhay ko. So, parts and parcel pa lang yan. At least hindi na masyadong marami-rami. Sakaling mang umpisahan ko na from 2001 to 2025, at least may idea na kayo na, oy, nakwento niya na ito. At least doon yung makita na naging consistent ba ako sa kwento, hindi yung gawa-gawa lang. Kasi mahirap po yung gagawa-gawa ka lang ng kwento tapos pala hindi naman pala totoo. Mahirap po yun kasi ulit-ulitin, balik ta rin ka. Tapos iba yung kwento mo, abay makita nagsisinungaling ka. Siguro may mga makakalimutang konti pero ma-remind pa rin at ma-refresh pa rin. So ganun ho. Gaya nga ng kwento ko sa inyo dati, kumuha ako ng exam 2001, yung medical yata yun o battery exam. Meron kasing tanong doon worthy ba ng second chance yung taong nagkamali? Worthy ho. Ilang beses na tanong yun, siguro mga 3, 4, almost hanggang 5, meron pa nga yatang ganun pang 5 Iba-iba yung type ng pagtanong pero yung pinaka-essence doon ng tanong is second chance. The second chance. Ang puro sagot ko doon opo, tama. Deserve naman mag second chance. So again, makwento ko lang bakit ko napunta sa marami na pati sa panliligaw. Ganun ho talaga ang buhay ng tao. Marami talagang kwento. So, imbis na mag-indulge ako nun sa mga nightclub, pambababae o ano man, usugal o ano, hindi. Libro na lang. Mas gusto ko magbasa ng libro. Tapos yun, mag-swatter, manghuli ng lamok. Kasi para bang nakapaghiganti na ako pag nakadali ako ng mga lamok. So, ganun. Dito sa bahay namin, yung lamok matatalino na alam ng lamok, nag-i-swatter ako sa baba. Ang ginagawa, lumilipad sa taas. Nakikita ko, sabi ko, talino ng mga lamok na to Hindi na lumilipad sa baba, sa taas na lumilipad. Kaya minsan nag-i-swatter ako sa taas Sabi ko, grabe ng mga lamok na ito, napakatalino. So, ganun ho. Again, yung naging activity ko today, medyo pagod naman sa biyahe. Talagang nakakapanibago. Dahil galing tayo sa sakit Isa pa doon na sakit sa bulsa. Bagaman problemado tayo sa financial, ganun talaga siguro yung mga Pilipino. The indomitable Filipino spirit. So, ganun Kahit na problemado, tawa pa rin ang tawa. Kahit na bumabagyo, bumaba, nalangoy pa rin Pilipino. Talaga sigurong bagaman malungkot yung iba kasi iba nagpahinga, yung iba yung mas malungkot pa, nag-suicide na, hindi na matiis. So, manalangin na lang tayo lagi sa Diyos na malagpasan natin yung mga bagay-bagay na yan o mga hamon ng buhay. At akin lang, bakit ko ba naikwento yan hanggang sa yung Communist China? Kasi pag titingnan nyo sa geography, again, itong Hainan Island, tapos ito yung Taiwan, nagre-represento ng mata ng dragon. Yung hindi ho siya, baka sabihin nyo, conspiracy theorist. Basahin nyo na lang yung ipopost ko rin dito sa comment ko. Liban dun sa tanong, ipopost ko rin dito para may follow up sa inyo. Regarding sa Communist China, The Art of Coincidence. Yung source Bible, world map o Asian map, history, Emperor Qin. Bakit ba nasama dito si Emperor Qin pa? Si Broken Sword, bakit ba nasama rito si Broken Sword? Tapos isa pa yung Communist Secret. No secret unlocked. So, ganon. Hindi kasi sikreto yung sikreto nila Kasi, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon na sa Ecclesiastes 12:14, lahat to ng mga kubling bagay, yan? Talagang God will put everything into, God will uncover everything. Ibubulgar ng Diyos yung mga bagay na yan, kahit yung mga kubling bagay, mga sikreto. So, pag tiningnan nyo sa Asian map, yung particular yung China geography,
nagre-represento talaga ng two-faced dragon. So, ganun ho siya. Ewan ko lang kung pwede ko ba mai-post dito. Saglit ha. Wala yata. Ito may comment yata rito eh. Ito may comment pala. Pwede. Ipopost ko muna. Ano ba yon? Yung tanong ko. Sige. Ipopost ko muna yung tanong ko ha. Yan. Yung may papremyo. Yan. Post ko na ha. Tapos ipopost ko rin yung hindi magkasya. Hindi magkasya pala. Hatiin ko kaya. Hindi magkasya eh. Ba't hindi magkasya? Hindi magkasya daw eh. Hindi magkasya. Saglit ha. Yan. Pinost ko na. Ewan ko kung magkasya yan. Kasi hindi raw kasya eh. Yung una kong pinost dyan, yung tanong ko na may papremyo. Yan o, yung price of 5 implant device, ideas, tapos secrets and answers above, tapos more questions. Dagdag ko na dyan yung 133,000 pesos. Yung ano pa ba? Yung movie, yan, yung pelikula. Dito, may pelikula rito. Kung gusto nyo lang naman, kung gusto nyong sagutin yung hamon, okay lang po yan. Tapos nandyan na yung yung the Bible, yung source, the Bible, the world map, history, Emperor Qin, broken sword. Tapos communist secret, no secret, nandyan. Pinost ko na. Pupost ko na lang pagkatapos nito yung banggaan ng jet fighter ng US saka ng China. Tapos yung libro na hanapin nyo, How China's Great Leaders Think. Okay? So, I hope hindi ko nasayangin yung oras. Again, para mag-sharpen ng inyong memory, start with your right hand and right foot. Pagsuot mo ng damit, always right. Akyat baba ng hagdan, always right. It will sharpen your memory. Start the day right, do things right. Start the day right, do things right, end the day right. Start with your right hand and right foot. Pagsuot ng damit, kanan. Sapatos, medya, sapatos. Kung ano pa man, susuotin mo. Umpisahan mo lagi sa kanan. Akyat baba ng hagdan, kanan. Labas-pasok ng pinto, kanan. It will sharpen your memory. It will constantly remind you to do things right. Hindi naman tayo maging self-righteous ha. Always right lang. Kasi meron tayong mga bagay sa buhay na hindi na iwasan. Minsan nakakagawa tayo ng mga pagkakamali. Mariremind tayo niyan. Tsaka meron nung kaaway kasi at least mabuksan natin yung kaaway. Kasi sinasabi sa revised penal code na pala yun siya. Yung nabasa ko nun sa revised penal code, hindi yun siya sa revised penal code. Kumbaga annotations yun. Yung para bang komentary, nakalimutan ko yung title kasi nasunog yung libro na yun eh. Opo, nasunog kasi yung libro na yun. Nakalimutan ko yung abogado doon na nagsulat ng libro na yan. Kulay green eh, maalala. Makita ko ulit yung libro na yan, maalala ko. Kaso lang, yung isa lang sa naalala ko doon, yung paliwanag niya sa dalawang bagay na tinatawag ba na parang kulpa in dulo. Yung fraud and deceit. Tapos meron doon yung tinatawag ba niya na motive. Yung bakit ba nakakagawa ng mali yung tao. Nakakagawa siya ng mali dahil gusto niya, dahil sa mga sirkumstansya, at meron pa isa yung bakit siya nakakagawa ng mali dahil may mga parabang influensya o spiritual being. Hindi niya maipaliwanag yun, hindi niya ma-identify kasi yun kung ano yung parang spiritual being na yun o force or power na bakit yung tao nakakagawa ng mali na hindi naman natin sinasadya. Isa ho yan dyan yung nasa Ephesians 6:12. Ang sabi nga sa Ephesians 6:12, for we not only struggle by our own flesh and blood, but by principalities and powers. Yun po yung struggle ng tao .
Hindi lang ho sa flesh and blood. Tulad ako, nag-struggle ako flesh and blood din eh. Pero hindi naman ako pumapatay o ano ba man. Talagang suffer lang talaga. Tapos may sinasabi pa dyan sa John chapter 8 verse 34. Yung kaaway na yung tao ginagawa niyang slave. So yun. Kasalanan yan. Kasalanan ho yan, yung isa sa kaaway dyan. So ang pangalan pala ng demonyo dati, nakasulat yan sa Genesis, nasa 4:7. Ang pangalan pala ni Lucifer, Satan, hindi lang Lucifer, hindi lang Satan. Ang isa sa mga katawagan sa kanya o pangalan sa kanya na tinatawag na nakasulat sa Biblia ay sin. Yan po ang isa sa pangalan ni Lucifer o ni Satan. Ang pangalan niya ay sin. Ang tawag sa kanya ng Biblia ay sin. And sin entered into the world. Or meron pang isang katawagan sa kanya eh. Actually marami siyang katawagan, mga pangalan niya. Marami po siyang pangalan. Isa pang ang tawag sa kanya tawag nito, the Angel of Light. Ano pa ba? Angel of Light, ano pa ba ang tawag sa kanya? Marami ho siyang pangalan eh. May dragon. Yan, pangalan niya rin yan, dragon. So again, na-post ko na rito yung about sa about sa China. Kung titingnan nyo sa Revelation 12, tingnan nyo man yung buong world map, wala ho kayong makitang sukat na lumapat doon sa Revelation 12 kundi mismo yung China lang eh. Ito yung Hainan, ito yung Taiwan. Bakit gusto niya kunin yung Taiwan? Kasi nga to complete the second eye of the dragon. About to swallow North Korea, about to swallow the Philippines. So ganun po siya. Tingnan nyo na lang po. Baka sabihin nyo, conspiracy theorist, bahala na kayo. Kung conspiracy theorist para yan sa inyo or conspiracy theory para sa inyo, ay okay lang ho. Hindi ko pinipilit sa inyo yan. Pero ang masabi ko lang, hindi ho nagkakamali yung Biblia. Kasi Revelation 12 ho, sinasabi about the dragon. Tapos Revelation 12:16, the earth opened. So ganun po siya. So again, naging activity ko man today. Bukas may activity pa ako. So gagawin ko bukas ulit ng paraan. Pero siguro oras na rin para matulog. Kasi para bukas maaga makapag-igib pa ako ng tubig kung ano man. At wala kasing tubig ngayon sa amin dito. Hirap, naubos na tinanggal ko pa yung motor sa sidecar. Kaya hindi ako makapag-igib basta-basta So again, so ito po ang inyong abang lingkod. Ang babaw lang po ng aking kaligayahan. Ganun po yung pagkatao ko, mababaw lang talaga. So again, sa Diyos po ang karangalan at kapurihan. At salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya. At kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Again, maalala ko pala, salamat sa aking kapatid sa financial assistance, kay Mami Nelda, kay T.I. Presi, kay Tuy Anthony, sa kaibigan ko kay manano ako magbanggit ng pangalan, baka mapolitika siya So hindi ko na lang banggitin. So again, salamat sa inyo, sa tulong ninyo, sa financial aid man ninyo, bagaman hindi pa ako naka-recover. Pag maka-recover, kung lolobin, sana nga. Again, ito po ang inyong lingkod, si Jesus Ukgang, Ode Alteram Partem, let us hear the other side. God bless in Christ Jesus with the Holy Spirit. Amen.